Hello everyone, it's me again, Burntam DIY TV. Panibagong araw at panibagong vlog ulit tayo mga ka-DIY. Sa araw na to, mayroon tayong ituturo na basic tutorial sa mga naka-Griffin 180 natin dyan. At syempre, bago natin tuloy yung video, shoutout muna natin Analos Vlog. Pakisubscribe sa YouTube channel at pakifollow yung Facebook page niya. Syempre, shoutout din natin yung group page natin, Euro Griffin 180PH. Shoutout sa inyo mga boss, especially sa mga admin natin dyan. At ito yung tuturo natin sa mga nagtatanong kung paano set yung time clock itong Griffin natin dito sa panel. Watch and learn, okay, maglilipat ang channel kasi mabilisan lang tumakal. So yan, sinti muna natin. Yun. So ito po yung time clock or orasan sa Tagalog. So nandito sa manual niya, yan, clock nakalagay dyan. Ito yung instrumental panel natin. So magsiset tayo based dito sa manual natin mga ka-DIY. So meron akong manual ng Griffin Owners Manual. So nandito siya, yan o, mileage and clock settings. So yan, kung paano mo daw set yung odometer, yung trip meter, kilometer at yung clock mismo. So nandyan po siya mga ka-DIY. Now kung babasahin natin yan, masyado mahaba, tatagalog na lang po natin, tatranslate natin sa inyo. Dito, para malaman mo kung ano yung buong kilometer na takbo ng motor mo mula nung pagkakuha mo, nandyan na. Sa akin 509 kilometer. Yan yung kilometer. Yung odometer natin, dito natin makikita. Short press. Yun. Kaya lang na-reset ko na kanina. Yan yung trip meter. Okay, yung pinuntahan mo ngayong araw, parang ganun. Kunwari, mula sa bahay mo hanggang sa bayan o sa pinuntahan mo pabalik ng bahay mo, dyan po yun mag-i-indicate. Okay? Yan, ganyan po. Short press lang po yan. Pag gusto mo makita yung buong total ng kilometer na napuntahan mo o na-achieve mo, na-accumulate mo, yan po. Short press lang po. Yan. Short press lang yan. Trip meter, tsaka odometer, kilometer. Ngayon naman po, para ma-set natin tong orasan o yung time clock dito. So, ilulong press naman natin. Yan. Dito na, pupunta muna tayo ng kilometer. So, ilulong press natin yan. Long press. Magbe-blink po yung unang numero. So, yun, nag-blink na po siya. Pag nag-blink na po yan, pindot-pindutin mo lang po to hanggang sa makuha mo yung tamang orasan. So, anong oras po ngayon? So, ayan mga ka-DIY, it's already 17:07. So, ibig sabihin yan ay alas 5 7 ng hapon. Okay? So, yan, shoutout Analos Vlog. So, alas 5 ng hapon. So, nag-set na tayo ng alas 5. Tapos, set natin ulit, short press, para lumipat po siya. So, ganyan lang po, pindot-pindutin lang po natin to kung ano yung tamang orasan o yung oras ngayon. So, ganyan lang po yan mga ka-DIY, pindot-pindutin mo lang hanggang sa makuha mo. Dapat mapalabas natin yung PM kasi hapon na po ngayon, hindi po siya EM. So, punta tayo sa PM. Yun. Yan. Yun, PM na. So, ngayon ay alas 5:07 ng hapon or 5:07. Nasubrahan natin mga ka-DIY. So, yan. 1, 2, 3, 4, 5. So, ayan, pag nakuha mo na yung tamang oras, long press mo para lumipat siya doon sa isang number na naman. Minutes. Pupunta naman tayo sa minutes. R yung kanina. R yung kanina. So, yan. O, ano natin ng 0. Yun, 0 na siya. Tapos, long press mo ulit para mag-save po siya. Long press para lilipat siya. Yun. Tapos, iset natin ng 8 or 9. Kasi kanina, 7. So, i-9 na natin. So, 5-9 na po ng hapon ngayon. So, ganyan lang po. Tapos, long press mo para mag-save po lahat. Yun. Ganyan po siya talaga. Yan, ito naman pong nagbiblink na yan mga ka-DIY. Ito yung kilometer. Nagbiblink siya kasi para kung gusto mo na i-ano sa mile, sa milyahe o sa miles per hour, ito naman. Yun, miles per hour po yan, MPH. Sa ibang bansa po kasi yan po ang indicator nila. Okay, sa atin naman dito sa Pilipinas ay kilometer per hour. So, ganun lang po. Tapos, para ma-save na lahat yan, long press para tumigil yung blinking. Ayun. So, okay na po tayo mga ka-DIY. Ngayon, para ma-prove natin na nag-save po siya, patayin natin. Tapos, sindi natin ulit. Dapat 5:10 ulit. So 5:10 na po siya, na-set na po natin yung time clock o yung orasan. Dito naman, mga ka-DIY, para maano na rin natin sa inyo, makikita mo
yung voltmeter. Yan, 13.0. Okay? Tapos ito yung label niya. Low and high. Pagka, ano yan, 4 bars pa pag hindi naka-andar. Tapos pagka naka-andar na yung makina, mag-high na yan. Okay? Mag-charge na po siya. So yan mga ka-DIY, hoping na may natutunan na naman po kayo sa vlog content natin ngayon kung paano po mag-adjust ng time clock dito sa panel gauge ng Griffin 180 natin. Sa mga nagtatanong, ayan na po, sundan nyo lang po yung proseso. Ingat na po sa pagdi-DIY dito sa HPT. Natuto ka na, nakatipid ka pa dahil sa HPT. Sharing is caring. So yan, maraming salamat. To God be the glory and burn times sa inyo.